Ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyaman Liniment Oil mula sa Tansa Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Pinareho nagulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Maraming salamat, Journal numero 16, Danilo Pinareho, dyan sa Maya, Tansa, Cavite. Layan pang report, gikan ka nga Journal numero 17, Vicky Custodio. Sa kanyang headlines, Vice President Duterte nais papalitan si Kimbo bilang OVP budget hearing. Nasa balitang yan si Journal numero 17, Vicky Custodio. Ma'am Vicky, go ahead. Yes, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at kasamang Jay. Naging mainit na naging talakayan sa Kongreso sa usaping OBP budget sa mantong na nais si Duterte na palitan si Kimbo bilang OBP budget hearing. Si Stella Kimbo, a representative ng 2nd District Marikina City, nais papalitan bilang presider sa pagdinig ng House Committee on Appropriation sa panukalang budget of the Vice President sa taong 2025. Ang kahilingan ni Duterte ay matapos ipagtanggol ni Kimbo na may karapatan ng Active Chair Party List Representative Franz Castro na questionin si Duterte sa paggamit ng confidential fund ng OBP para sa taong 2022 at 2023. Ayon kay BP Duterte, nasaan ang topic natin dito at pinasubmit niyo sa amin is the budget proposal para sa 2025. Saan po ang budget proposal? At ang item ng confidential fund in aid of legislation na nakalagay sa rules ninyo. Ang talakayan ay dapat relevant sa topic ng 2025 budget proposal. Kaya sabihin mo sa akin nasaan, anya, ang budget. Ito ang katanungan ni Vice President Duterte. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil mula dito sa Lalbigan na Rizal, Vicky Custodio, Journal numero 17, para sa Shine Online Balita Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat, Vicky Custodio, Journal numero 17, sa iyong report. Alas 8:25 sa buntag. Padayon ta sa atong mga balita. Ikaduhang hanay sa atong balitang nasyonal. Good morning dyan kay Floribet Penareho. Maayong buntag, Sir Uncle J. Yes, good morning. Usap kanimo din ha, Ma'am Floribet Penareho. Dyan sa may Cavite. Sa ating balitang nasyonal, kinumpirma ni Sheila Guo, kapatid ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo, ang detalye ng kanilang naging pagtakas mula sa Pilipinas. Sinabi nito na kasama niya sina Alice at Wesley Guo sa pag-alis. Sumakay umano sila sa bangka bago nakapunta sa Malaysia. Sabi ni Sheila, sakay po kami ng boat sa dagat. Wika ni Sheila Guo, bago ito may sumundo umano sa kanilang van mula sa kanilang bahay. Pero hindi niya batid ang lugar kung saan sila ibinaba. Naniniwala ang mga senador na bahagi ng Subcommittee on Justice and Human Rights hearing na malaki ang maitutulong ng impormasyong ito para makausad ang kanilang investigasyon. Sa iba pang balitang nasyonal, hinarang ng ilang barko ng China Coast Guard ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard habang nasa resupply mission sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sinubukan ng BRP Cabra at BRP Cape Engano na muling maghatid ng supply para sa BRP Teresa Magbonwa sa Escoda Shoal. Subalit ilang oras na hinarang ang CCG ang dalawang Philippine Coast Guard vessel noong Agosto 19 na nagsagawa ng agresibo at mapanganib na maniobra ang Chinese Coast Guard vessels laban sa BRP Cape Engano at BRP Bakagay na puminsala sa dalawang barko ng Pilipinas.
Sa iba pang mga balita, DOJ hinimok ang iba pang human trafficking victims na lumantad. Kaugnay ng balitang yan, narito ang aking report. Hinimok ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na lumantad ang iba pang mga biktima ng human trafficking, kanilang pamilya at mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay matapos masagip ng Philippine National Police nitong weekend ang dalawang umano'y biktima ng human trafficking mula sa compound ng naturang sikta na isang 21 anyos na lalaki mula sa Samar Province at isang babae mula sa bayan ng Midsakan sa lalawigan ng Cotabato. Sa isang statement, pinuri ni Secretary Remulla ang PNP sa kanilang pagkakasabi ng biktima at tiniyak sa mga ito sa kanilang pamilya na babantayan ng Department of Justice ang kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, ini-evaluate na ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development ang suspected trafficking victims. Nanawagan din ang kalihim para sa mas pinaigting pangkolaborasyon sa pagitan ng DOJ, PNP, DSWD at Interagency Council against trafficking para matiyak ang matibay na mga kaso laban sa mga banta ng human trafficking. Mula dito sa Damulog, Bukidnon, Journal numero 2, J. Ferulino Gatmin, para sa Shine, Balita Nationwide. Alas 8:29 na sa buntag. Padayon to sa atong pagpanaguban. Lain pang report atong pagadawaton dito sa Cavite. 16 anyos na estudyante sinaksak ng kainumang estudyante. Mao lagi na mag-inom, mag-inunayay rag dinunggabay. Kuyaw baning balita Nasa balitang yan si Journal numero 16 Danilo Pinareho. Dan, go! Ng bahagi ng mundo. Nawala si Dan atong balikan karon taod. Dan Pinareho. Nawala man to si Dan. So balikan na to taon si Dan kaya medyo nay diferensya gamay ni. Ato ni tanawon kay nag-started mga atong messenger. Asa naman to? Ano usahay atong computer dire? Mura ni kiyang pagbati. Magundang-undang. Balikan nato si Dan Pinareho sa iyang report. 16 anyos na estudyante sinaksak ng kainumang estudyante. Dan, go ahead. Big time rollback sa petrolyo, lalarga na. Di mao. Asan man to? Maratag. Nara. Balitang Cavite na naman tayo. 16 anyos na estudyante sinaksak ng kainumang estudyante. Isang saksak sa likod ang tinamo ng isang 16 anyos na estudyante mula sa kainuman nitong kapwa estudyante rin. Nakaraang magkapikunan habang nagiinuman kahapon ng madaling araw sa barangay Kalibuyo, Tansa, Cavite. Inoobserbahan sa pagamutan ang biktima na kinilalang si Reynel Bolina Atol, residente ng barangay Kapipisa, Tansa, Cavite. Naaresto naman ang suspect at nahaharap sa kasong frustrated homicide na kinilala sa alias na Carl, 18 anyos, residente ng St. Agustin Village, Barangay Daang Amaya 2, Tansa, Cavite. Sa investigasyon ng pulisya, alas 12:00 na madaling araw ay kapwa na lasing ang biktima at ang suspect.
at kapwa ring nagkaroon ng pagtatalo. Sa gitna ng pagtatalo ay nakakuha ng patalim ang suspect at sinaksak ang biktima sa likod. Agad itong naitakbo sa pagamutan habang naaresto rin ang suspect sa tulong ng mga barangay opisyal ng nasabing lugar. Ang balitang ito ay hatid sa Tinambles, Panyawan, Liniment Oil mula sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Pinareo nagulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong ulat, Journal numero 16, Danilo Pinarejo. Sa ating balitang sports, magsisilbing isa sa mga torchbearer si Hong Kong-born martial arts actor Jackie Chan sa nalalapit na opening ceremony ng Paralympics sa Paris, France. Ang 70 anyos na martial artist ay naatasang magbitbit sa Paralympic Torch sa Paris at ipaparada ito ilang oras bago ang nakatagdang opening ceremony. Unang sinindihan ng Paralympic Flame noong araw ng Sabado sa United Kingdom, ang kinikilalang birthplace ng Paralympic Games mula sa UK. Ibiniyahe ito papuntang France sa pamamagitan ng Channel Tunnel sa pamamagitan ng ni wheelchair fencing medalist Emmanuel Asman. Batay sa schedule, darating sa Paris ang naturang tanglaw pagsapit ng Miyerkules para sa nakatagdang pagsisimula ng Paralympics sa araw ding yun. Gaganapin ang opening ceremony ng Paralympics sa Stade de France kasama ang magarbong athletes parade sa ilang bahagi ng Central Paris. Nakatakdang ang Paralympics mula Agosto 28 hanggang sa September 8, 2024 kung saan mahigit 4,400 atleta ang magpapaligsahan sa 22 sports. Sa edisyong ito ng Paralympics, mayroong 549 medal na paglalabanan ng mga atleta. Sa iba pang mga ulat, tatanggapin natin ng ulat mula kay Journal numero 16, nagbabalik Danilo Pinarejo. Big time rollback sa petrolyo, lalarga na. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-ulat ni Journal numero 16, Danilo Pinarejo. Dan, go! Big time rollback sa petrolyo, lalarga na. Ipinatutupad ngayong araw ng mga kumpanya ang ang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa abisyo ng Sea Oil, Clean Fuel, Caltex at Shell Pilipinas. Abutin ng 1.90 kada litro ang bawas presyo nila sa produktong diesel at aabutin naman ng bawas na 1.15 per liter sa kanilang produktong gasolina at 1.85 kada litro ng bawas presyo sa produktong kerosene. Sinasabing ang nagdaang 4 na araw nagalaw ng bentahan sa merkado ang ugat ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo na dulot ng mababang global demand sa Israel, Gaza, CC5 talks at ang production recovery support mula sa Sarara oil field sa Libya. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil mula sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Pinarejo nagulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat, Journal numero 16, Danilo Pinarejo. Labandira na hit and run ng isang Pakistani. Mula naman sa pag-uulat ni Journal numero 15, Floribet Pinarejo. Bet, please come in. Magandang araw sa atin lahat mga ka-shine. Labandera na hit and run ng Pakistan. Malubhang nasugatan ang isang 40 anyos
na labandera na nagkabali-bali ang buto ng masagasaan at takbuhan ng sakyang minamaneho ng isang Pakistan sa Parañaque City. Ang biktimang si alias Loida, residente ng barangay Don Bosco, ay sinasabing patungo sa kanyang amo na pinaglalabadahan ng maganap ang insidente dakong alas 8:30 sa panulukan ng Limestone at Well Street, Don Bosco. Sa investigasyon, naglalakad ang biktima sa gilid ng kalye ng salpukin ng kulay pula na Toyota Innova Wagon nagmula sa Well Street. Sa kabila ng nangyari ay nagtuloy-tuloy pa rin ang sakyan upang tumakas sa direksyon ng moonwalk. Natukoy na ang sasakyan at minamaneho ng isang alias Salman, 26, Pakistan at residente ng nasabing barangay. Sinugod ang biktima sa ospital ng Parañaque 1, sa tulong ng barangay Don Bosco Rescue Team at sa ilalim sa operasyon sa pag-respond ng barangay Don Bosco, BPSO, personal naharang na ang sangkot na sasakyan sa bahagi ng 16 hanggang 18th Street at itinurn over sa pulisya. Nabali ang mga buto sa tuhod, kamay at katawan at may tama rin sa ulo ang biktima. Nangako naman umano ang suspect na Pakistan na sasagutin ang mga gastusin sa pagpapagamot. Una nang nagkaroon ng record ang suspect noong Agosto 18 lamang na nagparada ng sakyan sa gitna ng kalye at natuklasang umiinom ng alak sa loob ng sakyan. Hinalang nang maganap ang insidente ng pagbangga sa biktima na kainom ang Pakistan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus, Cavite, Mobile Journal number 15, Loribet Pinareho nag-uulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong ulat, Mobile Journal numero 14, Floribet Pinareho. Napakawalang hiya naman ng Pakistani na yon. Pero buti na lang at pasalamat tayo at sinagot niya rin ang mga gastusin sa ospital. Good morning, Karanso Dennis Soberanyo Di Piña. Good morning din na kanimo Vice. Good morning Damulog at sa lahat ng taga-subaybay sa programa ng Shine Broadcasting Online. Salamat. Daghang salamat po din na Vice. Good morning sa atong mga kaubanang mga Karanso. Tibuok, Pilipinas. Labi na din sa Bukidnon ang Damulog Chapter Karancho nga gipangunahan ni Chairman Ronnie Digamo. Sa tanang mga Karancho, good morning. O sa tanan po nga ng mga nagsaulog sa ilang adlaw natawhang karon, happy birthday kaninyong tanan. Agosto 28. Mga nagsaulog sa ilang mga adlaw natawhan, good morning kaninyong tanan. Happy birthday. Happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. O mao gato ha ang mga nagsaulog sa ilang adlaw natawhang karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. O katong mga naara diris dool, mga taga Damulog, baka naman. Aron makachibog-chibog punta usahay. Pangimitar pod mo mga nagsaulog silang birthday karon. Paranta sa atong mga pagpananguban samtang atong oras alas 8:42 na sa buntag. Paranta sa mga balita, sa mga report nga igahatod kanato sa atong mga mobile journalist. Kainan sa Baras Rizal hinuldap. Alamin natin ang detalyeng yan sa pagbabalita ni Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Ma'am Vicky, go ahead. Bahagi ng mundo. Okay, magandang umaga kasamang Jeno. Sa bahay ng Baras Rizal, may 5 hold-upper. Kamakailan lang ang pumasok sa isang kainan at nanakit ng customer sa pamagitan ng paghampas ng baril.
Ito ay nangyari habang mga customer ay nag-aantay ng kanilang in-order na pagkain. Ito ay naganap na madaling araw sa Marilaki Highway, Baras, Rizal. Ayon sa mga biktima, ay di nila inaasahan ng biglang pagdating ng mga suspect at agad silang tinutukan ng baril sabay pagkuha ng kanilang gamit. Nang tumanggi ang isa sa mga customer na ibigay ang kanyang cellphone, ay agad itong inundayan ng paghampas ng baril sa batok. Nabigo naman ang isa sa mga kasama ng holdupper na makuha ang pera sa kahera. Dahil ito ay di mabuksan, ngunit natangay ito ang isang cellphone ng isang crew. Agad naman nang hingi ng tulong isa sa mga kaibigan ng biktima sa pulis sa may masinag malapit sa may stoplight kung saan mayroong motorsiklo na nakaparada. Ngunit sinabi ng isang pulis na di nila sakop ang nasabing area ng insidente, kaya naman gano'n na lamang kadismayado ang humingi ng saklolo. Kanila namang inireport sa MPS Baras ang kanilang sinapit at agarang umaksyon ang kapulisan ng Baras upang tugisin ang suspect. Ang balitang ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil mula dito sa lalawigan ng Rizal, Bicol Studio, Diurno 17 para sa Shine Online Balita Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong ulat, Vicky Custodio, Journal numero 17. Good morning, Floribet Pinariho sa lahat dyan, especially Pinariho family sa Hantod, Batman, Bohol. Uy, kulba, pakiningalan sa lugar, Batman, Bohol. Good morning sa tanang mga taga Batman, Bohol. Oh, nagtanaw, hinaot nga, nagtanaw ang mga taga Batman, Bohol karon. Itong mga kaigsuunan din na. Oh, i-share na ang atong pag live sa Facebook aron makita sa atong mga kaigsunan dinha sa Hanlod, Batman, Bohol. Karon po ko dungog aning lugar da Batman. Oh, sakto ba ning lugar Batman o nasayop lang ni pagtype. Basig Batman gid siguro ni. Basig na po Spider-Man. Floribet Pinario, daghang salamat sa imong pag-comment ha. Ang atong live din na i-share na aron makita sa imong mga parentes atong mga kaigsuonan, mga silingan nimo dito sa Batman, Bohol. Oh, Batman gina siya. Butlog Batman magyud. Oh, i-comment daw na Ma'am Floribet kung Batman magina. Kay basig nasayop lang ko pagbasa ani. Og sa atong showbiz balita. Got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Sa atong showbiz balita, Ugi Alcacid umalma na hiwalay na sila ng asawang si Regine. O kanaging mga marites gyud. Anawa ni palag ni si Ugi Alcacid. Kamong mga marites nga nagchismis mo nga nagbuwag na si Regine Velasquez ug si Uncle Ugi Alcacid. She's feeling like Oh, mo mga marites tanawa ni palag siya umalma si Ugi. something got them waiting for the magic moment. Itinanggi ng singer na si Ugi Alcacid na naghiwalay na sila ng asawang si Regine Velasquez. Kasunod ito sa pagkalat ng isang social media page ukol sa paghahain ng dalawa ng divorce. Sinabi nito na isang fake news ang nasabing post at ito ay walang katotohanan. Nanawagan ito sa mga fans niya na i-mass report ang nasabing page para matanggal na ito. Hinikayat naman siya ng kanyang mga followers na kasuhan ang nasa likod ng pagpapakalat ng nasabing mapanirang social media post. Oh, kamong mga marites, alagi mo pagpatakag marites kaya tanawa ni React ha, si Ugi Alcacid, si Uncle Ugi. Dili giday tinuod nga nagbulag na sila ni Regine. Kamag yung mga marites ay. Grabe gid kay mo manglibak. But somehow Ay kay mo palabi kay masayop man niya imo sa inyong pagmarites na. Floribet, good morning sa lahat dyan, especially Pinariho family sa Hanlod, Batman, Bohol. O na siya reply, sorry, Batuan, Bohol. Yan bro. Batuan pala. Akala ko Batman. Batuan o Batuan.
Batuan o Batuan. Diyan sa may Bohol. Sa mga taga Batuan, Bohol, good morning kaninyong tanan din ha. Magandang umaga, Bohol. She's back in his life. Untahan, nakaabot ang atong pagsibya din ha. Hinaot nga naglanog-lanog tani na sa Bohol. I-share ang atong program para maabot din na sa Bohol. Atong mga kaigsuunan din ha, aron makapaminaw po sila, makatanaw sa atong pagpanag-uban sa Shine Balita Nationwide. Just my way. Ayun kalimti ha, doon nakita yung mga Used to feel way. lain pang mga programa din sa Shine Balita. Something Sa Shine Balita. Din sa Shine Broadcasting Online. more that's magic. Tangin ninyo unyang udto si Ate Jam alas 2 hangtod alas 3 sa iyang programa ang akong kagahapon with Ate Jam. Mo program na to, dili na kay to busy siguro si Ate Jam, mo program na to. Maybe now they can be more than just friends. So she's back in his life. Mga ka-Shine, mga yung mga naglangkob sa atong mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Pit sa 28 bulan sa Agosto tuig 2024. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Sa ngalan na lamang sa mga tagiag tagdumala nining maong istasyon. Sa ngalan sa atong station manager Jam Grande. Kauban usab ang atong mga mobile journal reporters. Sa atong hepe sa reporter Vicky Custodio, journal numero 17. Sama usab nila Dan Pinarejo, Maribet Floribet Pinarejo. Nila ni Rolly Diola. Atong mga kaubanan sa paghatod sa mga balita. Mga mobile journals, sama nila ni journal numero 9 Arlene Alivio, journal numero 3 si Jam Grande. Kitsa pa inalimtan. Uban pang mga kaubanan na to alang sa paglabyog sa mga balita karong adlaw. Daghang salamat kaninyong tanan. Good morning din ha kang DJ Cheng. Journal numero 4 Rochelle Alicer nga nanunukad din ha sa Cagayan de Oro. Daghang salamat ma'am sa imong paghatod og mga labas nga mga impormasyon og mga balita dinhi sa Bukidnon. Daghang salamat kanimo Ma'am DJ Cheng Rochelle Alicer. Mga ka-Shine, wala naman tayo igong oras. Hangtod na po sa sunod higayon sa samang takna o sa samang istasyon. Ako na lamang si Uncle J magaingon na mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Sa makausapan, daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Dalaygo ng Diyos. Hangtod na po sa sunod higayon. Kini ang Shine Balita Nationwide. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. Broadcasting live from Bukidnon. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Sa makabuluhang usapan.
sa musika at public service. Let's start the party. Yellow diamond sino ang Sumasahim papawid mula sa Damulog Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service.